sa inyo. Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Yan na si Maria. Relax ka na? Okay, sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay, mga ganyan. Wala po akong alam. wala. Opo. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yon, Opo. yung 46-C. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Opo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012, Your Honor. 2012. March 11. Okay. Paano kung Thank you. January pala nabenta? Good luck. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis, Opo, kasi ninakawan po nila ako. ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. And I'm just confirming the report, the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your cooperation. Dalawa sila. So far that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that Yun lang? unit in the year 2012 when that pre-ops was Senator, yun lang itatanong mo? Hindi mo itatanong yung connection niya kay President Bongbong Marcos? Kasi dalawa silang nililink dyan eh. Pinapunta niya dyan sa Senate hearing, hindi niya pa sinagad. Hindi niya pa sinagad. Hindi mo tinanong anong connection niya kay President Bongbong Marcos? Bakit nakasulat doon sa pre-operation report na dalawa sila allegedly nagko-cocaine o nagda-drugs? Hindi mo tinanong anong connection niya kay Bong Daza? Hindi mo tinanong kung kailan niya naibenta, etc. etc. Kanino niya ibinenta? Malamang sa malamang kilala niya kung kanino naibenta 'yan. Ano, wala? Walang basis 'yon? Nagtanong ka lang ng ownership ng bahay at saka doon sa intriga na nambugbog siya ng household help? Yung pangalawa, it's not even relevant to the conversation. It's not even relevant to the conversation. Akala ko meron pang mga naunang questions kay Maricel Soriano. Wala na pala. Yun lang pala yun. Hindi tinanong eh. Kaibigan mo ba si President Bongbong Marcos? Gaano kayo ka-close? Kaibigan mo ba si Paquito Ochoa? Kaibigan mo ba si ganito, si ganyan?
Nagpa-party ba sa inyo sa Rockwell si former si President Bongbong Marcos noong 2012? Ano ba naman? Ngayon lumilinaw na talaga mga kotse. This is a smear campaign. Smear campaign lang to. Walang kwenta to, walang kwenta. Napakawalang kwenta nito. Initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang Yeah. gustong basahin. You want to, yeah, go ahead. Opo, pwede Yeah. daw niyang Yes. basahin lang yung Pero gustong please. basahin niya. Opo. basahin. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina ka po. patis na tins dyan. Salamat pahinga ka po, muna. sir. Yun lang yun. Ma'am, thank you. Thank you, sir. Dapat itong si Maricel Soriano maghabla dito Dave, kay Morales. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. Yeah, well, I would like Ano to ibig sabihin? acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. Umaattend siya ng hearing ng mga Ah, ng mga You PIDEA. want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin muna natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order, which I hope the chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be.
hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ang chairman nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, Correct. kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi Correct. si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung Yung informant. nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Eh, fake nga Pangalawa, eh. binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya, hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Agoy! Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Sorry lang. Medyo slight. Nasunog ng hindi pala nasunog. Napaso. Napaso ng very slight dito si Senator Bato. Kasi nga naman, di ba kanina pa nagre-raise na kung ano-anong pangalan. Tapos kapag nagsasalita itong si Morales, ang implikasyon ng mga sinasabi niya, kapag nagbanggit siya ng pangalan, totoo na yung sinasabi niya dahil nagbanggit siya ng pangalan. Hindi pwede. Ang magpapatunay lang na totoo o hindi yung sinabi ng pangalan, sinabi niyang pangalan, ay yung sinabi niya. O limbawa, sinabi niya si Paquito Ochoa. Ang makapagsabi lang na kung totoo o hindi yung sinasabi ni Morales tungkol kay Paquito Ochoa, ay si Paquito Ochoa. Siya lang. Wala nang iba. Kaya nga buti ni raise to ni Senator Cheese. Abogado kasi ito si Senator Cheese eh. Buti ni raise niya yun. Na buti na lang merong nag-remind kay Senator Bato na ang tutukan mo yung testimonya lang ni Morales. Huwag mong tutukan yung sinasabi niya tungkol sa iba. Kasi hindi mo ma-verify yan, hindi mo ma-check yan. Tutukan mo yung sinasabi ni Morales kung totoo yon o hindi. Nung tinry nila kanina, si Senator Jinggoy ang gumawa eh. Tinry niya. Anong sinabi ni Senator Jinggoy? Anong pangalan ng confidential informant mo? Ay, hindi ko na po alam kung anong pangalan niya sabi ni Morales. See? Evasive. Sinabi. Tinanong na iba to, anong kasarian? Ay sir, mahuhulaan na agad kung sino yung confidential informant ko. Hindi pwede. Pero hindi ko siya kilala. Pero mahuhulaan kung sino siya. See? Bistado eh. Butas-butas yung mga sinasabi nito ni Morales eh. Parang butas ng puncher eh. Butas-butas eh. Mabuti na lang, Senator Cheese came in, kaya nga point of order eh. Parang ayusin natin yung usapan. Kasi magulo na. Masyado nang magulo. Pinaso niya ng very slight si Senator Bato. Huwag mo nang pansinin yung mga ibang pangalan sinasabi niya. Tutukan mo yung testimonya niya. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay
hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na If- ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Correct. Kung If hindi yan- if authentic. Kung tama si Senator Cheese doon. Kung nandoon man yun sa simula. Ang issue is sino yung bumunot kung totoo. Kaso hindi eh. Walang tumetestimonya eh. Tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Si Morales yun. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero Ibang subject investigation. matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Right. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Informant niya na hindi niya maalala sa ngayon. Inulit-ulit pa talaga. But again, mga kakutsero, etong sinasabi ni Senator Cheese, the assumption is kung totoo. Kung totoo. Pero pwede din naman gawin yung dokumento niyan outside of PIDEA eh. Kasi last hearing, sinabi ni Francia, lahat ng mga ahente ay may kopya, may soft copy nung kanilang dokumento. Lahat sila. So this could have been created outside of PIDEA, not inside. So ngayon, para malaman natin kung authentic ba talaga yung dokumento na yan, kailangan makita natin, kiniklaim niya may 5 picture daw. So malamang sa malamang, yung record na yan, nasa PIDEA rin. Tapos meron din daw nga sworn statement. Malamang sa malamang, yung sworn statement na yan, nasa ibang departamento ng PIDEA. Ganun lang naman kasimple, mabe-verify naman yan sa loob. O kung wala man sa loob ng PIDEA, sinabi ni Senator Bato kanina, pinapadala yan sa fiscal's office. Para pag magfa-file na ng kaso, para makakuha ng search warrant, etc. etc. O warrant of arrest man if kailangan. So may kopya ang ibang departamento. Kaso ang problema, wala. So ngayon, ang question is kailan siya nag-exist? Parang birthday. Kailan siya nagkaroon ng birthday? Kung 2012 ba talaga ang birthday niyan? O birthday niyan ay 2013, 2014 kung kailan wala na si Morales sa PIDEA. Hindi natin alam. Pero sunog dito si Bato. Huwag natin kalimutan, nasunog si Bato dyan. Ng very, very Yes, slight. for the consideration of the chairman at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators Tanda naman. who is a legal luminary. Indeed, well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo, and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Cheese. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato,
maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Oh, Mga shoot. patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So at the proper time, I would like to ask also, there are certain kasi some cases against him eh. Natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the Oo, housing homeowners association, oo. Eh, that hindi naman, estafa case and everything. oo. So binigay ko na sa aking Staff. aking Thank you for staff. going through them. Actually, that's not naman the topic right now, no? So I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair, Yes, Your Honor. because it also will it somewhat gives a background on our witness or our resource persons. So that's all. I'm just here to observe. Paalis na rin ako dahil may isa pa akong hearing din. Thank you, Your Thank Honor. you. Salamat. Ganyan talaga for sila giving us sa time. Senate. Labas-pasok lang. Salamat. Thank you. Balikan kita, Dave Curioso. Please continue your statement. As mentioned po earlier, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang ano ka, civilian employee? Opo, nasa contractual, Contractual. non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung Opo, yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia. With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, Dami ka. I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak, which is with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2. Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono. Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo or what? Naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw. Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone. Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa. Na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya sino? Si Francia. Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko oo kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia. Opo. So Sa alam niya. opisina ni Francia. Opo. Pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Oh, yun. Okay, plot tickets. Tapos, Tapos, Plot ang twist. pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, Kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung Oh. ako ba talaga yung nakapirma. Wala siya. Hindi niya daw po maalala. Talaga?
Yung perma nung Nung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op, Opo, hindi niya maalala. hindi niya maalala. Sige, continue. Lo, May ganon? Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung papaano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya. na after siya 5 interviewed. days, alam na niya. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko, na-send mo na. Tinanong ko siya, na-send mo na yung, Na-send. yung sulat, Okay. which is the hard copy or the Hmm. physical document. Sabi ko, baka mapasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung na-send na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman ni DJ na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?